Yeah, good afternoon to everyone. Good afternoon, School of Leaders 1. And this is a pre-recorded video so that tayo ay makakonect ng maayos, tayo ay mas maintindihan natin. Yan, this is a solution para sa atin dahil nga with the internet connection problems, with the reasons na hindi tayo maka-attend because something happens or may work or may school. So, para malaman natin na kayo ay nanood. So, comment your reflection dyan sa comment box para malaman namin na kayo ay nanood. And after these lessons, ito ay Book A and B. So, panoorin niyo yung Book B sa next video. So, this lesson for today is Book A. Okay, so Book A, pick up lang tayo sa ating lesson last time. So, ang lesson natin ng Book A, Lesson 7 is all about Bible will transform your life. Okay, so, okay, share screen ko lang. So, yan. So, ang ating lesson last time is the Bible will transform your life. And, again, para maalala nyo po, yan, tingnan nyo po yung mga notes ninyo, yung ating tatlong B, book note, ballpen, at Bible. Dapat handang-handa na yan. Okay. So, the Bible will transform your life. Ang lesson nito is all about knowing the Bible, knowing the content of the Bible, and bakit tayo nagbabasa at bakit napakahalaga to read the Word of God. Okay. So, ito yung ating, again, to recap yung ating mga lesson. Actually, lesson 6. Diba? Yung ating lessons is all about yung mga it's about spiritual warfare. Yung spiritual warfare and battling in spirit, you need also to read the Bible. Okay, so in reading the Bible, it will really transform our lives. Every day, itong ginagawa natin, itong SOAP, yan yung ating pattern in doing our devotion. So kung hindi nyo pa napapanood, meron tayong uploaded sa YouTube, nandyan sa ating yun, search nyo lang The Bible Will Transform Your Life. Then, sinend ko din dun sa GC natin. So, in reading the Bible every day, okay? So, meron tayong kailangan i-receive so that we can read fully the Bible. We can fully understand the Bible. Okay? So, before we go on to the lesson, so let's pray. Panginoon, salamat ngayon sa araw na to. Salamat, Lord, dahil kahit na, Lord, dumadaan kami sa mga problems, circumstances, we believe that you are with us. We believe, Lord, that you are transforming us every day, transforming our hearts, our minds, and ganun din I am praying na baguhin mo ang pananaw at puso ng bawat nanonood na to. For the School of Leaders 1, mga students that will really be empowered, be anointed, Lord, with your Holy Spirit. This I pray in the name of Jesus. Amen and amen. So, yun, actually hindi ako dapat yung mag-lesson nito. Pero, since, ayun nga, dahil hindi din available yung ating mga teachers because of the emergencies and problems na, especially internet. Okay, so pero gagawa natin ng solusyon yan. So, ako muna yung magre-replace, ako muna yung papalit. And again, ang lesson natin is anointing of the Holy Spirit. So lately, we are talking about in the book of Acts, yung mga topic natin with the messages, with the Sunday services, yung Holy Spirit. Kung paano nga ba, anong work ng Holy Spirit, anong ginagawa ng Holy Spirit in us, paano, bakit, paano sinend ni Lord yung Holy Spirit to be with us. So lately, we are, tinatopic natin to sa ating mga services. Okay? Then, sa morning services kay Pastor Andrew and even kay Pastor Ryan. So, para mas maliwanagan tayo, para mas maintindihan natin, mas uulit-ulitin natin siya. Okay? So, ito yung mga symbols of the Holy Spirit. Yan, dove. Diba? Itong dove na yan, the symbol of the Holy Spirit, when Jesus Christ being baptized by John the Baptist, may dumating na dove, symbolizes the Holy Spirit. Then next, yung sa
Pentecost, yung sa Book of Acts, yung outpouring of the Holy Spirit. So makikita niyan sa Book of Acts. Yan. Iyan na niya lang, i-search niyo na lang dyan sa Bible niyo yung Book of Acts. Then, excuse me, makikita natin doon that in Acts, yan, Acts chapter 2, ito yung pagdating ng Holy Spirit. So, basahin na lang yan na actually nadadaan natin yan sa nadadaan natin yan sa ating mga reading. Pero explain ko po. So, ang Pentecost ay tawag sa piyesta ng pag-harvest ng wheat na sineselebrate ng mga Jews. Ang ibig sabihin ng Pentecost sa Greek ay 50. Kasi ginawa nila ito 50 days after ng Passover. Anyways, tinatawag nito Pentecost because ito yung celebration. Pero ito yung time na nag-pour out talaga yan ng Holy Spirit sa mga disciples ni Jesus. Ito yung makikita nilang mga fire sila, naglilihab sila. Ganun yung symbolism yan, yun yung fire. Yan, nagsisymbolism na andito yung Holy Spirit. So, ganun yung, in spiritual realm, may nakikita in spirit na hindi natin nakikita sa physical. So, ganun yung nakikita nila in spiritual realm. So, yan din, yung symbol of the Holy Spirit is yung oil. Ayan, yan sa church usually, yan yung ating sinasabi as symbolizing that you are anointed by oil. So may meaning din yang being anointed with the oil. So actually sa sa Old Testament yung anointing of the oil. So next, ayan, yung sa water when pakyan ko. Ayan. So yung symbolism ng doon muna tayo sa Old Testament. Sa Old Testament, when God spoke to Moses about the Ten Commandments, it is the presence of God that speaks to us. So the Holy Spirit is the presence of God. And yan, so si Jesus Christ baptized with the water. Baptized with the water na symbolizes that Holy Spirit cleanse us. Ganito yan para mas maintindihan nyo that paano nag-work yung Holy Spirit. Mag-work yung Holy Spirit in us unless we are repented. We are sin. Malaya tayo sa kasalanan. And paano tayo magiging malaya sa kasalanan? By repenting. And again, para mas maintindihan nyo that yung Holy Spirit, it sticks sa atin, it sticks to our lives, kumbaga, sinasakop tayo na para siyang bulkasil. Alam niyo bulkasil, 'di ba pag dinikit sa roof, kailangan malinis yung surface. So hindi didikit yung bulkasil kapag madumi yung surface. So nililinis muna 'yan para dumikit. So ganun din yung Holy Spirit na magmamanifest sa buhay natin. Kailangan tayo ay cleansed, tayo ay repented, tayo ay malaya na sa kasalanan. And yun yung by the grace of God. Dahil we are, di ba? Kung i-connect sa mga lessons natin lately, that in spiritual warfare, dapat repented ka muna, malaya ka muna sa kasalanan. Dapat lumalapit ka kay Lord. You accepted Jesus Christ as your Lord and Savior so that maging malaya ka sa kasalanan. Okay? So, yun yung sinasabi ni Lord that how will you receive the message of God through reading the Bible if you are not repented sa Kanya. And yan, kung nakikita nyo yan, mensahe, yan, itong nasa PowerPoint, the Holy Spirit, God uses the Holy Spirit to send messages sa atin. To send messages for us to, syempre, to know His revelation, yan sa mga prophets. Yun yung nag-move sa kanila is the Holy Spirit. Okay? So again, para mas maintindihan nyo that yung Holy Trinity, si God, God the Father, si Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit sends us so that yung mag-manifest yung power, yung greatness, yung strength, or yung character ni Lord. So, yun yung work of the Holy Spirit. Actually, marami pa yung work of the Holy Spirit in us that we cannot
Kumaga hindi natin mababox kasi Holy Spirit can do miracles, can do anything sa atin. Next. Kumaga yan, how to be immersed. Paano magiging babad? Paano ba tayo magiging babad sa Holy Spirit? So, kung nakikita nyo or nakikita nyo sa church that we are actually laying laying hands for those nangangailangan ng prayers, nangangailangan ng blessings, or yung paglay ng hands to sending missionaries, to sending leaders. Okay, in laying of hands, babasahin ko sa Acts 19, 2-7, kung bakit nila ginawa yan. Sorry, sakit na nalamunan ko. So, in Acts 19, 2-7, it's about Paul. Yun. Tinanong niya sila, tinanggap niyo na ba ang Holy Spirit nung naging mga Christians kayo? Ito yung tanong ni Paul. Sabi ng mga taga-Ephesus, hindi po. Hindi nga po namin alam na Holy Spirit pala, sagot nila. Tinanong sila ni Paul, anong baptism ang tinanggap nyo? Kung ganon. Yung baptism ni John, sagot nila. Yung baptism, sabi ng mga taga-Ephesus, yung baptism ni John, yun yung tinanggap namin kung bakit kami naging Kristiyano. Ito yung sinabi ni Paul. Para sa mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan, yung baptism ni John, sinabi niya sa mga taga-Israel na manalig sa dadating na kasunod niya. Si Jesus yun. Pero nung narinig nila ito, nagpabaptize sila sa pangalan ni Jesus. So, next, pinatong ni Paul ang kanyang kamay sa kanila at bumaba pinatong ni Paul ang kanyang kamay sa kanila at bumaba ang Holy Spirit. Tapos nagsalita sila sa iba't ibang lingwahe, pinirich ang mensahe ng Diyos. So, kung nakita nyo, when Paul placed his hand dun sa mga taga-Ephesus, automatic, nag-speak sila to other language. So, you might experience it sa encounter weekend nyo na when you are prayed for, nagkaroon kayo ng gift of speaking of tongues, you are crying. So that is the manifestation of the Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit. Actually, madami ang gift of the Holy Spirit. share ko na lang yan sa inyo mamaya, or meron akong ibibigay sa inyong PDF file para mas mabasa nyo yung gift of the Holy Spirit. Yun. Part of the gift of the Holy Spirit is speaking in tongues. Okay? Next is God deposits His Spirit. Bakit God deposits His Spirit? So Ephesians 1, basahin natin sa Ephesians 1, and you can grab your Bible. So I'm reading on the Pinoy version, the New Testament. Ephesians 1, 13 to 14. Okay. Ephesians 1, 13 to 14. Basahin ko po. Sorry. Sakit. Kayo rin na kasama kayo sa pinili ng Diyos nung narinig nyo ang totoong mensahe, ang gospel na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ. Kaya nilagay kayo ng tatak, yung Holy Spirit na pinangako niya, yun ang katunayan na Diyos ang may-ari sa inyo. Again, Holy Spirit na pinangako niya, yun ang katunayan na Diyos na ang may-ari sa iyo. Ibig sabihin, yung life mo, again, kapag you are not moving in spirit, you are not moving in Christ. You are not moving with Christ. Ang Kristiyanong hindi sumusunod according sa spirit, it's just sarili mo lang kagustuhan yung nangyayari. Kaya nga dito, balikan ko lang sorry. Yan dyan, sa message na yan, merong tatak, merong seal. So, ibig sabihin niyang seal na yan, that your message na nagagaling sa bibig mo, hindi lang yan basta-basta feeling mo lang, hindi basta-basta message mo lang na nabasa mo sa Bible, but you are led by the Holy Spirit in reading the Bible. Kasi some people reading the Bible, pero ang problema, they are not led by the Holy Spirit. They are led by their own flesh. They are led by their own
perspective. So, iba pa rin ang ikaw ay moved by the Holy Spirit. Again, you are not being moved by the Holy Spirit kung ikaw ay under sin. You are under a, call this, yun nga, yung makasalanan na buhay. So, paano ba natin gagawin yun, Kuya Jay, na yun nga, paano ba ako magiging move ng Holy Spirit kung ako makasalanan? Well, simple lang dahil lumapit ka na kay Lord and repented with godly repentance na nagsisisi ka dahil nagawa mo to. And come to God every day. Kaya nga importante yung devotion. Again, God won't anoint if you are lazy. Hindi kaya anoint ang Panginoon kung tamad ka. Next, seek to be filled yon. Kaya nga, ang Holy Spirit, kailangan hinahanap natin. Si Lord, kailangan hinahanap natin siya. Kaya nga sabi sa Luke, basahin ko po ha. Sa Luke, sabi dito sa Luke 11 to 13. Let's look. Luke 11, 11 to 13. Sana po binubuksan nyo din yung Bible nyo. 11 to 13 nyo. Basahin ko ng Tagalog. Kung English yung Bible mo at di mo maintindihan. Yan, babasahin ko siya ng Tagalog. 11 to 13. So it's all about yung teaching tungkol sa prayer. So paano ba tayo mapi-filled ng Holy Spirit? Okay, basahin ko siya. So mga tatay, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humihingi ng anak nyo ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion pag humingi siya ng itlog? Kung kayo nga na masasama, marunong magbigay ng mga mabubuting bagay sa mga anak ninyo, paano pa kaya ang tatay nyo na nasa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sa sino mang humingi? So it explains that, di ba si God daw, yung tatay nyo ba pag humingi kayo ng ahas, bibigyan kayo ng, pag humingi kayo ng ahas, pag humingi kayo ng isda, bibigyan kayo ng ahas. Pag humingi ba kayo ng, ng scorpion, pag humingi kayo ng itlog, bibigyan kayo ng scorpion. So God always gives us something that we need para tayo ay mag-guide dun sa pangangailangan natin. And si God, binigyan niya yung Holy Spirit in us so that, di ba sabi dito sa huli, na handang magbigay ng Holy Spirit, sino mang humihingi. Sino mang humihingi. Ikaw ba humihingi ka ng work of the Holy Spirit in your life? Di ba? Kailangan, you are asking for the Holy Spirit to move. Pag gutom ka, bibigyan ka ng Panginoon ng salita niya. Bibigyan ka ng Panginoon ng word niya, ng guidance niya, if you are asking for it. Pero ang tanong sa atin, are we desiring the work of the Holy Spirit? Are we desiring na gamitin ka ng Panginoon every day? Every day yan, hindi yan once a week. Hindi yan once a month, kundi every day. Seek to be filled. Search to be filled. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hanapin natin siya. So that maramdaman natin that, siya yung laging tatay na nandyan for us to be, para tayo i-feel ng Holy Spirit. And yung Holy Spirit, ito yung nakakalimutan natin. We are asking God something, pero hindi natin ina-ask yung Holy Spirit na sakupin tayo. Yun yung nakakalimutan ng mga Kristiyano. Kaya basa-basahin yung Book of Acts. Napakahalaga yun. Kasi even si Paul are moved of the Holy Spirit. Si Peter ay moved with the Holy Spirit. Kaya sila nga nagpapagaling. Kaya nga sila nakakapagbagaling ng may sakit. Yun yung isa sa mga gifts of the Holy Spirit. Gift of faith, gift of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit. Ito yung mga gifts ng Holy Spirit. Gift of faith, gift of speaking in tongues, gift of understanding yung ibang lengguwahe. So if you're speaking of tongues, nakakaintindi ka rin ng mga speaking of tongues. Gift of faith. So kung kailangan mo ng gift of faith, yung Holy Spirit yung mag-work sa'yo. Yung nawawalan ka ng faith with this season, acknowledge the Holy Spirit that He will give you faith. Kailangan gutom na gutom ka. Okay? Yeah.
Hinga muna tayo. Sakit na lalamunan ko. Okay, eto naman, paano nagwo-work? Yung ministry po, ang Tagalog niyan ay hindi ministeryo. Ang Tagalog po ng ministry ay work. Ay gawain, sorry. So, in English, work. So, another term lang yung ministry. Pero ito yung work of the Holy Spirit. Ito yung gawa ng Holy Spirit sa buhay natin. He glorifies Jesus, revealing what is in His heart basahin ko. To us. Iba palabasin ko ng pang. He guides us. He intercedes for us. He clothes us with power. He convicts with the world concerning the sin, righteousness, and judgment. He guides us into all truth. Responsible for giving divine gifts of the believers. Okay. So, nilabas ko na lahat para makopya nyo din habang Again, it glorifies Jesus. It glorifies God kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin sa buhay natin. And it guides you. Yun. Actually, sinabi ko na lahat to kanina. And intercedes for us. So, yun nga yung topic natin, spiritual warfare. Pero kung malayo yung mga kamag-anak mo and you are praying for them for healing, automatic, God will send the Holy Spirit para sila ipaghalangin. So, it clothes us with power. Bakit tayo it clothes us with power? Yung moment na wala kang faith, pero when you acknowledge the Holy Spirit to give you faith and wisdom, di ba pag ikaw ay nasa problem, Lord, I need the power of the Holy Spirit with wisdom. Bigla kang napapaisip, ay, oo nga, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung kailangan na gawin ng Panginoon. So, next, He convicts the world concerning sin, righteousness, and judgment. If you are filled with the Holy Spirit, you are being convicted sa kasalanan na ginagawa mo. If you are filled with the Holy Spirit, you are convicted sa sin na nagagawa mo. And of course, it guides us in all truth. Lahat na binabasa mo sa Bible, it guides us in all truth. Or so, kung ikaw ay nadideceive ng kung ano-ano man na social media or ibang tao, automatic, the Holy Spirit in you, it gives you discernment. So, isa sa yung mga gift of the Holy Spirit, discernment. Ako, ang gift ko is gift of discernment. So, ang gift of discernment, nalalaman mo kung kay Lord ba talaga, kay God ba talaga itong word na ito. So, gift of discernment also discerns kung may problema ba itong taong to, ganun. So may nakikita din kami na hindi mo nakikita, hindi niya nakikita. And hindi ko naman sa kayo tinatakot, pero ganun yung work of the Holy Spirit. In gift of discernment, work of the Holy Spirit. So may mga times na may problema sa church member, tapos hindi ko sila kalala, pero kapag tumingin sila sa akin, I know that they have problems. So, yun yung gift of the discernment, a gift of the Holy Spirit. So next, He responsible for giving the divine gifts to the believers. Ayan yung divine gifts of the believers. So yun, actually pinaulit-ulit ko na kanina, pero babasahin ko lang siya. 1 Corinthians, mga gift of the Holy Spirit. So, 1 Corinthians 12, 7 to 11. Napakahalaga to kasi ito yung i-ask mo kay Lord to help you to have your gifts. Okay. Para sa ikabubuti ng lahat, binibigyan ng bawat isa ng proofs na sa Kanya ang Holy Spirit, ang Espiritu. Meron nakakapagsalita ng may karunungan, yung iba naman kayang magsalita ng may kaalaman, wisdom, at sa isang Espiritu galing ang mga gifts na ito. Ang Espiritu din yun ang nagbibigay ng faith sa mga tao. At ibang tao naman ang gift na magpapagaling, gift of healing. May mga binigyan naman ng Espiritu na kapangyarihan gumawa ng himala at miracle. Grabe, mag-ask ka ng work ng Holy Spirit sa ng miracle of the finances, miracle of healing. At sa iba naman, kayahang i-preach ang mensahe ng Diyos. So, gift, anointing, yun yung anoint. Mag-anoint. Di ba pag ikaw you are anointed, you are working, para mas maintindihan nyo, if you are anointed, you are working in spirit. Okay? May binibigyan na kakayahan. Okay, continue ko lang. May binibigyan ng kakayahan malaman na alin ang galing sa Holy Spirit at alin ang hindi. Yun yung gift of discernment. Malalaman namin kung hindi ba galing pa to kay Holy Spirit, galing pa to kay Lord.
So, meron namang nagbibigay ng gift ng speaking in tongues. Yung sinabi ko na gift of speaking in tongues. At sa iba, ang kakayahang mag-explain ng mga sinabi nung nag-speak ng tongues. So, yung nag-interpret ng language of the Holy Spirit. Okay. And lastly, pero iisa ang spirito na gumagawa ng lahat ng ito. So, kahit na marami siyang branches o maraming gift of the Holy Spirit, isa lang gumagawa nito, Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng iba't ibang spiritual gifts sa ibang tao ayon sa desisyon niya. Again, ayon sa desisyon niya. Ulitin ko po nagbibigay ang Lord according sa desisyon niya. Desisyon ni Lord. So if you might asking for the gift of faith pero hindi binibigyan ng Panginoon, binigyan ka bigla ng gift of discernment. Example, dumadaan ka sa problema. So you're asking kay Lord, Lord, I need the Holy Spirit to work in me, to fill me with gift of faith na lakaran. Kunyari, example, Lord, gusto kong magkaroon ng faith, ng gift of faith para lakaran itong work ko. Pero ang binibigay sa inyo, Lord, wisdom na umalis na dyan, gano'n, something gano'n. Para magtayo ng sariling business, gano'n. So, gift of, kunyari, you're asking for gift of miracle. Pero binigyang miracle na magpagaling. Lord, pagalingin mo yung mga taba ko, gano'n. Pagalingin mo, Lord, gusto ko maging sexy. I need miracle to be sexy. Pero ang binibigay talaga sa inyo, Lord, wisdom. Magpapayat ka naman, mag-diet ka naman. Gano'n. Gano'n yung sinasabi ni Lord dito na depende sa decision niya. Kung ano yung mag-work sa atin ng best. Okay? So, and I hope na gets nyo. And again, lastly, He produces character is us. In us to, He is. So, it helps us to be built ng ating growth, personal growth. So, lastly, I'll give you time, picturean nyo to or something, basahin nyo na ito yung prayer natin for today. Prayer natin for today that we are acknowledging the Holy Spirit. That's kasi, sa totoo lang guys, as your leader, or kayo din, magiging disciple, magiging leader na din kayo. At syempre, in your personal walk, some of us, syempre, iba rin tayo ng nasa church, iba tayo ng church, iba tayo ng pinanggalingan ng church. Pero I'm just sharing you if you are believing in Jesus Christ, if you are believing in the Lord, you cannot walk, hindi ka makakapaglakad nang wala kang basbas ng banal na spirito. Hindi ka makakapagbago na unless wala kang basbas ng banal na spirito. And ngayon i-acknowledge natin that as we go forward and walk with Jesus, we will acknowledge yung Holy Spirit. So, yan, basahin lang natin by praying na rin. Let's pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I long to know you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near, closer to you. I feel the power in you. Nothing compares with the place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. So you can every day read these, every day pray for the Holy Spirit to manifest sa buhay mo, to change your life, to change you. And again, kapag ikaw ay anointed, pag sinabi natin anointed with the Holy Spirit, hindi mo na talaga personal yung gumagalaw, hindi na ikaw yung kumikilos, hindi na ikaw mismo yung kumikilos sa buhay mo, but the Holy Spirit. Every time you are going through tough times, problems ngayong season, it is better, and I really suggest, and really pagkaroon ka ng time to acknowledge the Holy Spirit in your life. Kasi you will really cannot pass through tough times kung you are not baptized with the Holy Spirit. If you are not fully following Jesus, you are not fully surrendered to the Holy Spirit, to Jesus Christ. Okay? So, for the next lesson, so you can take a break. For the next lesson, panoorin niyo yung Book D, Lesson 8,
Yun yung ating blessing through a cell group. So it's a connection that if you are anointed, if you are working in spirit, you are going to open, or you are going to be used by God in sharing His word sa mga people and building cell groups. So, yan, panoorin nyo. So, after this video, you can comment down your reflections dyan sa YouTube. And again, we are going to, tayo ay ha-huddle sa Messenger. Okay? So, bye-bye.